Hello everyone and hello Taurus. Itong reading ay para sa unang buwan ng 2026 ninyo. Happy New Year! Let's see ano ang mga energies for January 2026 ang meron around you and yung mga messages and advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, channeling the light from the Creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Taurus, you have the Ten of Cups here. Nakikita ko sa iyo na punong-puno ng saya ang puso mo. There is this new hope. Hope yung nakikita ko dito. Para ang daming pag-asa, ang daming pwede mong gawin, ang daming mong naiisip na gawin. In the past, ang dami kang natulungan na tao, mga taong mas nangangailangan ng tulong. Nangangailangan naman talaga sila ng tulong. Pero yung iba siguro doon, mga hindi naman talaga nila deserve kasi sila mismo hindi sila kumikilos, pero nagbibigay ka sa kanila. Ito yung mga tao na pwedeng malapit sa'yo or pwedeng talagang likas lang sa'yo na magbigay ng tulong sa iba. Pwede din naman na you're telling or you're giving help to other people na hindi sa financial na paraan, pwedeng sa mga pwede mong itulong sa kanila na let's say nagbabantay ka ng bata ng mga anak nila or tinutulungan mo sila sa career nila, tinuturuan mo sila in anything else, Taurus. So, napakaganda nito because yung dala-dala mong energy papasok ng 2026, napaka-positive. So, ito kahit ano pa man ang naibigay mo na nawala sa'yo, ito napaka-bright ng nakikita mo for yourself. Yung pagiging hopeful, yung pagiging vibrant ng iyong pagtingin, perspective in the future. Andito siya, napakaganda, buong buo. Taurus, nakikita ko, in this month, punong-puno ng pangyayari ang January mo. Malamang dito ay very passionate ang galawan mo dito, Taurus. Kasi ang dami mong ginagawa, ang dami mong movement, napakadami mong inaaksyonan. Talagang malamang siguro no, Taurus, sa unang linggo pa lang ng January, sa unang mga araw pa lang ng January, push ka na ng push. Ano yung mga gagawin? Sobrang ganda nito kasi sinasakyan mo yung magandang emotion natong napaka-hopeful mo, pati yung binigay mong energy to the universe through helping other people, ay dala-dala mo and gamit-gamit mo yun para gumawa ng maraming bagay, Taurus. So, sobrang ganda nito, Taurus. I'm so happy for you. Taurus, may mga bagay na makikita mo dito that you may need to think about. Kailangan mong pagplanuhan, kailangan mo siyang, hindi pagplanuhan, more of i-consider mo ano ba yung mas makakabuti. Kasi madami kang gustong gawin. Pero at the same time, hindi din naman ganoon kadami ang resources mo, yung oras mo, hindi rin naman ganoon kadami. So ang sinasabi dito ng universe para sa'yo or ng cards para sa'yo is mag-balance ka. Tignan mo kung saan mo dadalhin yung energy mo at yung oras mo. Madaming nangyayari around you pero kailangan mong mag-focus doon sa mga importante. Doon sa mga bagay na alam mong mas importante sa'yo, yung mas malapit sa goal mo, yung mas makakatulong sa'yo. Kasi kahit na ang dami mong gawin, kahit gawin mo lahat ng trabahong gusto mong isaksak sa isang araw, you only have 24 hours pa rin. Napaka-limited ng energy mo. Napaka-limited pa din ng pwede mong gawin sa isang araw. So mamili ka. Sa dami ng gusto mong gawin, mamili ka ano yung pinaka-importante. Pag ginawa mo yun, Taurus, then mas magiging malinaw para sa'yo yung view mo sa mundo, yung plano mo para sa mga tao around you, at mas nakikita mo ng mas malinaw kung paano mo pagagalawin ang mundo mo. Does that make sense, Taurus? Ang ganda nito kasi pinapakita dito na pag nabalance mo lahat, kalmado kang nakikita mo, mararamdaman mo na you are in control. Makakatulong to sa'yo because it's the Two of Wands here. Sobrang yung how you see things, how you are going to manage things, discover, mas mabuti yung desisyon mo, marami kang malalaman around, marami kang makikita na pwede mo pa palang gawin.
Marami kang matututunan. And lahat ng yon kung magpa-prioritize ka, Taurus. Alright? Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Your advice card is Rhodochrosite. Be gentle with yourself. You've been through a lot and need time to heal and recover. So marami ka ng pinagdaanan, Taurus. Marami ka na rin ginagawa at pagod ka na rin. Siguro minsan napapansin mo sa sarili mo na push ka ng push at talagang hinahayaan mo lang yung sarili mo na talagang kumayod. Alagaan mo din yung sarili mo. Magbigay ka ng time para sa sarili mo na magpahinga, makapag-isip. Dahil kung magagawa mo yon, mas malaki or mas maganda pa yung maibibigay mo sa mundo. Mas maganda pa yung magagawa mong trabaho at service for other people. Kasi nakikita ko dito, Taurus, na hindi ka selfish. Madami kang ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa mo din para sa sarili mo, pero ginagawa mo yun kasi yung intention mo is para sa ibang tao din. Nakikita ko yun dito, Taurus, and I'm so happy for you. Your next advice card is finance and work. May mga tao around you na malapit sa puso mo, malapit sa iyo. Nangangailangan sila ng tulong pagdating sa pera. Pwedeng lover mo to, pwedeng somebody na kapamilya mo or sobrang malapit na nangangailangan ng tulong. Hindi sinasabi dito, hindi ko nararamdaman dito na kung ikaw ba yung kailangan tumulong sa kanya. Kailangan ba pera ang itulong mo sa kanya or iba? Kasi nakikita ko dito na itong taong to, pwedeng wala siyang ginagawang iba, wala siyang tinutulong para sa sarili niya. So kung hindi siya gagalaw, hindi ka din makakatulong sa kanya. Pwede mo siyang matulungan na pangkain, panggastos, pero para maiangat siya sa sarili niyang mga paa, para makatayo siya ng sarili niya, parang hindi ito yung reason for you to do that. May mga tao nangangailangan ng tulong pero hindi sinasabi dito kung ikaw ba yung kailangan makatulong, pero may sinasabi lang siya na somebody is here that is needing help. Your next advice card is confidence. Divine confidence is completely different from the bravado or the ego. You make space for something larger to take hold. Please fill me with your confidence, O love. Grant me courage I never knew I had. Ilabas mo yung confidence mo, Taurus. Kailangan mo yung confidence mo. Minsan, nahihiya ka kasi. Huwag kang maging limitado sa sarili mong kakayanan. Kasi madami kang skills, madami kang diskarte. Minsan nga hindi na talento eh. Alam mo, napakatalentado ng mga Taurus. Alam mo yan. Pero, minsan yung strategy mo, kakaiba din eh. Kung paano ka dumiskarte, sobrang maganda. May sarili kang diskarte, Taurus. Huwag kang matakot na gamitin yon. And have that confidence na may sarili kang paraan para maging successful. May sarili kang paraan para magawa mo ng tama yung mga ambisyon mo sa buhay. Kahit sabihin mo pang kakaiba ka, alam mo, just being your confident you, being this person na alam mo sa sarili mo na may kakayanan ka, and you feel good about yourself, Taurus, napakaganda nun. And this is something na dapat ma-instill mo sa sarili mo kasi all you need is confidence and walang ego. And that is where you are fully being yourself. Your next advice card is gratitude list. Counting your blessings and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you will discover the amazing generosity of this universe. Taurus, ayan, ano ba yung mga saktong-sakto for the year?
ano yung mga ipagpapasalamat mo. I-express mo yon, i-feel mo yon, i-realize mo yon, tignan mo around you, ano yung mga dapat mong ipagpasalamat. If you are in that energy of gratitude, napaka-loving nun, napaka-thankful nun, and yun din ang ibibigay sa'yo ng universe, bibigyan ka pa niya ng more blessings. Ganito lang yan, Taurus. Kung may binigay ka na candy sa isang bata, kahit candy lang yan, napaka-mura, alam mo yun, napaka-cheap ng candy. Pero nagbigay ka ng candy sa isang bata. Kung ang batang yun ay nag-thank you sa'yo, hindi ba matutuwa ka at gusto mo pa siyang bigyan ng madami? Pero kung binigyan mo na ng candy, tapos wala man lang thank you, nakasimangot pa, gusto mo pa ba siyang bigyan? So kung ikaw ang universe at ikaw yung batang yun, anong gagawin mo? Pag-isipan mo yun, Taurus. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention.